Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga terms na ito? PWM, MPPT charging, boost charging, LVD at iba pa. Sasagutin natin yan sa video na ito. So, ito na po ang video series natin tungkol sa common terms at acronyms na makikita natin kapag nagre-research tayo tungkol sa solar power system. At sa episode na ito ay tatalakayin natin ang mga terms at acronyms sa part ng SCC o Solar Charge Controller. Pero bago tayo magsimula ay shoutout muna sa inyong lahat ng mga subscribers ng channel na ito at lalong-lalo na sa mga bagong subscribers natin. Welcome po sa Toolbox Channel. So, ihanda mo na ang ballpen at papel para maisulat mo ang mga importanteng detalye sa discussion na ito upang mabilis mong ma-review ang mga natalakay natin sa video na ito. So, ito na at simulan na natin. Una sa listahan ay A o amperes. Na-mention ko na itong amperes last time sa part ng battery. Binilikin ko ito dahil isa ito sa pinaka-importante sa part ng solar charge controller. Dahil ito ang una mong hahanapin sa pagpili ng gagamiting solar charge controller. Regardless kung anong klase ng charge controller ang gagamitin mo. Ito kasi talaga ang pinaka-rating ng mga SCC. Ang amperes rating din ang nagsasabi sa maximum current na pwede mong ma-charge o pwedeng ma-charge ng charge controller sa battery. Sunod ay LVD o Low Voltage Disconnect. Ito yung voltage value na kailangan mong iset sa charge controller o di kaya sa battery modules mo para ma-maintain niya ang health ng iyong battery. Ang value kasi nito ay nakabase sa kung ilang percent ang allowable voltage limit para hindi tuluyang maubos ang laman ng battery mo na nagiging sanhi ng pagkasira nito. HVD o High Voltage Disconnect. Kung yung LVD kanina ay para sa limit kapag ginagamit ang battery o during discharging, ito naman ay limit during charging. Itong LVD ay ang nagmo-monitor na hindi dapat lumagpas ang charging voltage mo sa allowable charging voltage ng battery. Kunyari sa lead acid, dapat hindi lumagpas sa 14.6 volt ang charging voltage. Kung lalagpas ay agad na mag-activate siya at hihinto na ang charging process ng charge controller. Ngayon ay sa part naman ng charging process ng solar charge controllers. Una ay ang tinatawag na bulk charging. Ito ang stage ng charging kung saan kinukuha niya ang maximum current na available sa solar panel. Tinatawag din itong fast charging o constant current charging. Ikalawa ay ang boost stage charging. Ito ay ang time ng charging kung saan naglilimit na ang charge controller sa fixed voltage value. At sa stage na ito ay bumaba na din ang charging current para siguraduhin mami-maintain ng charge controller ang tamang boost voltage para sa battery. Tinatawag din ito sa ibang term na absorption o constant voltage charging. Float stage charging. Ito naman ay ang charging stage kung saan umabot na sa 100% fully charged ang battery. Ang ginagawa dito ng charge controller ay ang tinatawag na trickle charging. Ang value na tina-charge ng charge controller sa battery sa stage na ito ay katumbas ng charge na nawala dahil sa self-discharge ng battery. Ito ay para panatilihing 100% puno ang battery. Equalize o equalization. Applicable lamang ang charging stage na ito sa mga flooded type lead acid batteries. Ibig sabihin ng flooded ay yung mga liquid na o mga battery na may liquid na electrolytes na lead acid batteries gaya ng sa mga sasakyan. Ang purpose ng charging stage na ito ay ang paglinis ng sulfation o yung mga namumuong kristal sa ilalim ng battery. Ito ay sa pamamagitan ng pag-supply ng mas mataas na voltage. Mas mataas na voltage kaysa sa normal charging voltage na ginagamit sa battery.
Nagaganap lamang ang prosesong ito isang beses sa isang buwan. Ngayon ay ang dalawang klase naman ng charge controller. Una ay itong PWM o pulse width modulation. Ang operation ng ganitong klase ng charge controller ay parang regulated switch na mabilis na nag-o-on at nag-o-off para makapag-charge ng battery. Ang charging stages nito ay bulk charging, absorption charging at float charging stage. Ikalawa naman ay itong MPPT. Itong MPPT ay mas advanced kaysa sa PWM at mas efficient. At dahil mas advanced siya, mas nakukuha niya ang maximum harvest ng solar panel. Ang charging stages nito ay bulk, absorption at float stage charging. Ang bulk stage nito ay iba sa bulk stage ng PWM dahil ginagamitan ito ng MPPT algorithm na mas efficient. By the way, para sa mas detalyadong pagkukumpara sa dalawang klase ng charge controller, check mo na lang ang link sa ibaba. Yung ibang terms na makikita natin sa part ng solar charge controller ay natalakay na natin doon sa mga naunang part, kaya hindi ko na isinali sa video na ito. So next episode naman ay sa solar inverter. So hanggang dito na lang po. Paki-like at share naman po nitong video para marami pa tayong matulungang interesado din sa pagsusolar. Salamat po at keep safe po tayo palagi.